So po mga ka-Babe 9 and have a blessed day po sa ating lahat at naway maging maayos po yung mga duty po natin sa ating mga post, sa mga company. Lagi po natin tandaan yung ating pinaka-essence or ano ba yung way ng ating ginagawa ng trabaho, ma-implement natin naman ng tama sa ating mga client po natin, especially sa ating pong agency. Okay, ang topic po natin ngayon na bibigyan natin ng kasagutan na matulungan natin yung ating mga kapwa security personnel, especially to those officer po. Ang tanong nila, ito po yung tanong sa akin sa mga followers po natin is, ano ba yung gagawin nila? Kasi kadalasan pag dumarating yung ganitong senaryo, nararatil sila. Mostly maraming ganyan. Like pag may dumating na mga warrant of arrest, search warrant, or mga subpoena doon sa area nila. Mapa establishment man yan or any establishment like mga condos or kung ano pa man po, basta sa mga area po natin. So, sisimpihan lang po natin kasi syempre hindi naman tayo abogado para mai-specify natin kung paano, pero dapat po talaga meron tayong mga alam dito, especially mga officer, kasi sabi nga po sa batas, innocence of the law excuses no one. So kailangan po aware tayo ano yung mga tamang protocol lang naman. So simpihan lang po natin para hindi naman masyadong mapag-isip pa yung mga officer na kung anong gagawin, and then ating mga security personnel, minsan kasi security officer ang personnel lang naandyan, so dapat kaya po natin i-handle yan. So paano po yun? Okay, una, ang gagawin lang natin, alam natin ano ba yung fundamental duty ng security guard, diba? Sabi nga, to protect lives and properties and also to protect the interests of our employees and our clients. To protect the interests of my employer and our clients. Diba? So, paano yung interest ng ating mga employer and clients natin? Siyempre, yung negosyo nila, mga personal nila, di ba kailangan yun? Hindi kasi natin alam ano ba yung mga personal na buhay nila. Basta ang alam lang natin, ang dapat natin gawin, maprotektahan sila. Di ba? Yun yung essence ng ating trabaho. Kailangan protektahan natin sila. Kung ano man yan, kahit sabihin mong mali sila, hindi na tayo dun Kumbaga there is a law na mag-handle sa ganyan. Ngayon, yun ang natin. Siyempre, pag may dumating na mga subpoena, lagi natin, kahit alam natin na isilal yan, dito yan, dapat hindi muna tayo papasok sa gano'n. Dapat hindi. Kasi tandaan natin, kailangan masisyado tayo ng management natin dyan. Okay, so pangalawa, alam natin, trabaho natin yun, protektahan sila. Pangalawa, check natin. Kung halimbawa yan ay warrant of arrest, yan ay search warrant, or subpoena, kung ang address ba tama, yung date, okay, yung name, alam natin nando, pero wag muna tayo nagbibigay ng mga information. Kumbaga, babasahin lang natin. So, pag may dumating, halimbawa ng mga subpoena, warrant of arrest, search warrant, check natin. Siyempre, titignan, ito po ba? Sige po sir, check, ano po ba yan sir? Kasi isi-serve yan ng mga kapulisan natin or ng mga NBI. So, tingnan natin, okay? So, yun. Pag dumating na, nakita nyo na doon nga yan, pero wala kayong sasabihin po, hindi nyo, dito nga po ito nga po, dito yan. Wag, dapat discreet yung ating pag-ano or chine-check natin. Kahit alam natin, magkukunwari tayong hindi alam. Kasi magkaroon din naman sir, yun naman standard talaga kasi hindi tayo rights na magsalita dyan. Kasi makukot tayo dyan. Pag sabi dito, pagdating sa management, tinanggi nila. So, kailangan ang admin or management natin, iisa po yung ating ibig mangyari. Kaya nga kailangan po yan ang marunong mag-handle ang mga guard and then the officer. So pag may guard, kung talagang hindi, ibato nyo agad sa officer ninyo. Huwag kayo nagmamagaling. Tandaan nyo, alam man natin yan. Pero we are not the right, we are not the one who authorized to tell something about that scenario. Pag po dapat. Dapat po kinakailangan marunong tayong mag-ano sa tinatawag ng chain of command. Tawagin yung officer natin, sabi sa kanya, ganito, sige sir, halimbawa guard, inform ko po sa officer ng duty po namin. Balikan ko po kayo sir, dalhin ko lang. Pwede ba sir dalhin itong may pakita sa kanya, may ipabasa. Mostly pinapadala naman yan. Okay, so kakal sa officer. Ngayon si officer, babalik dun sa mga kapulisan. Sir, sige po sir, double check ko rin po sa admin po namin regarding po dito. Para po if ever na andito to, may assist po namin kayo. Yan. Kailangan yung assist sa kanila. Kasi dapat yan, maayos ang pag-ano natin, hindi yung dumating, wala po dito yan, hindi po dito yan, kahit alam natin, wala tayong prior inform sa admin, magkakaproblema. Pwede tayong bagsakan dyan ng case na obstruction of justice. Diba? So, assist lang natin. Isabpina pa yan. Huwag po nating i-receive ay mga sabpina.
Iba naman kasi ang sinabi. Sa subpoena po kasi ito yung bibigyan ng summon yung akusado para umattend sa hearing, at kapag hindi naman naka-attend yun at na-receive natin, pwedeng gamitin sa kaso yan na hindi siya umattend doon kasi may receipt. Kaya hindi dapat tayo nagre-receive ng ganyan. Kailangan management pa rin ang magdidikta. Ano po? Ngayon, yung sa warrant of arrest, search warrant, parang the same lang po yan. Samantala yung itong warrant of search warrant po talaga, pag naandyan, pwede nilang kuhanin yan, hulihin yan. Yung warrant of arrest. Pag search warrant, pwede silang mag-search dyan. Ngayon, may mga protocol pa rin. So, hindi ko nabubusin yung kasi, syempre, ito lang inaano natin pag dumating. Doon lang po tayo. Hindi na kailangan natin malaman kung ganito, ganyan. Basta yung standard lang, ano yung gagawin natin pag-assist sa kanila. Kasi hindi naman po talaga si company yan Kumbaga, kung sa company man natin ang staff ng company yan, same lang din naman po. Kailangan talaga may patnugon or may patnubay nung admin po natin. So, ganun po. Di pag dumating, sabi ni officer, sige po, hatid po namin sa doon. Check ko po. Ayun, pag nandun na po tayo sa point na pumunta na kay admin, ganito po yung gagawin natin, yan, inform na agad, coordinate kay admin, so si admin po mag-aano yan, so ganitong gawin natin. Minsan po kasi, kahit nandun yung tao, siyempre iniingatan natin, pwedeng sabihin natin na wala po dito, bahala na po si admin kung ano yung magiging sila, kasi sabi nga hindi ko may specify ano yung pwedeng gawin, depende po kasi sitwasyon yan. Lagi natin tandaan, golden rule, situation dictates. Kung ano yung sinasabi ng admin, doon tayo mag-stand. Kailangan there's a coordination. Kasi nangyayari din po sa amin yan, sa mga detachment na hinahawakan ko, mga ganyan. So, kailangan may coordination po talaga para hindi naman naaano yung mga kapulisan natin. So, bahala na sila at na-endorse na po natin. Kung sasabihin po ng admin natin, o sige, OIC or DC, assist nyo ng ganito, ganyan. So, ganun lang po. And then, kuhanin po syempre yung mga name ng mga dumating for our records for security reason. Baka kapag gawa ng report ng admin natin, kuhanin. So, ang mga guard, habang ina-assist ng officer sa taas, nakikipag-coordinate, kayo naman kukunin natin yung mga details ng dumating. Sir, makisuyo po, check na lang po ng IDs natin for personal, for security record po natin. The record, anong oras dumating, sino yung kasama, yan, ano yung sasakyan na dala, mga plate, excuse me, mga plate number. Dapat marunong po tayo doon. Kasi, hindi po pwede na pag ginawan tayo hiningan tayo ng report ng management, hindi natin nakuha yung mga details, paano tayo gagawa ng report. So, mahalaga pong aspeto po yun. Kaya maganda po yung tanong ni Sir about dito po. So, yun lang po. Hindi dapat kailangan kabahan. Hindi dapat maratil. Kasi, yun lang po ang standard. Pag dumating po, ulitin po natin for recap. Pag dumating mga subpoena na yan, wag pong i-receive, coordinate sa admin. Bahala sila kung sasabihin, sige guard, i-receive ninyo or what. Bahala na po kung anong gagawin. Pero kayo, wag mag-receive. Unless, ino-authorize tayo ng management. Ganun po palagi. Palaging sila, ganun po dapat ang mga security and officer nakakonect palagi sa admin dahil iyan po yung mga kampi natin sa ating area. Pag sinabi po kasi ng admin na okay, di sige po, di ba? Walang magiging problema. Ngayon, kung sakali naman po, itong mga warrant of arrest, search warrant, check lang po yung date, tingnan po yung tamang pangalan kung naandyan talaga. Pag aware kayo na nandito, huwag pa rin magsasabi na nandito po ha. Basta basahin lang and then coordinate sa ating officer. Si officer na po ang bahala sa admin kung sasabihin, ganito. At pagdating, bababa upang i-assist natin yung ating mga client. Kasi nangyari dun sa iba naming detachment po yan na yung may warrant of arrest, nasa amin nga po yung tao, condominium po yung hawak namin that time. So ginawa lang namin doon. Ganun nga po, nung talagang ano naman talaga siya, ang laki ng kaso. So, hindi po pwede na hindi namin sabihin na naandyan or ganito. So, sila na po yung nag-take over po doon. So, ganun po lang. Para naman po siyempre, batas po yan. Kasi po, kailangan din ma-serve ng tama, lalo kung talaga namang liable yung tao. Pero, depende na rin po sa discretion ng ating admin na dapat doon po tayo mag-stand. Kaya dapat ang mga guards, especially sa mga entrance, sa mga maraming pumapasok, wag tayo nagre-reveal ng any information sa company. Kasi ang iba po dyan, nag-investigate muna yan bago papasok yan, especially kapag ka mga FBI, kala mo simple lang na nasa paligid yan sila, siyempre trabaho po nila yan, that's their tactics. So, hindi natin alam kung mga intruders or what, basta ang standard lang po natin, do not reveal any information regarding sa ating company, kung saan tayo naka-assign. Kahit tanungin pa tayo, hindi natin pwedeng sabihin, baka mamaya kakwentuhan nyo lang, hindi nyo alam pala, may pakay na pala yan. So, anuhin natin, kaya ngayon sinasabi, diba, yung June number 7 palagi, to talk to no one except in line of duty.
Pag hindi line of duty mo yan, hindi mo naman parte ng trabaho yan, hindi naman about sa company yung tinatanong yan, or hindi naman siya authorized ng tao na para pumasok sa company natin, huwag na. Tanongin niya, ano pong concern po? Ito twist natin. Kung kayong tinatanong, ito twist ninyo. Kayo mag-investigate. Hindi nyo, andyan po si company na ganito. Ay, opo, dito po yan, ganito po yan. Dito po dumatay. Ang boss po niyan ganito. Ang may-ari po yan ito. Isang tanong lang, dami nang sinabi. Ngayon, pagtanong, dito po ba yung company na to? Sir, ano pong concern about po sa company na yan? Sino po yung contact person po nila? Baka po dito yan, ma-assist namin kayo. Wala kang sinasabi na dito. Ngayon, kung hindi niya maiisabi, alam mo naman yun, kung hindi niya kayang ipaliwanag, hindi niya talaga matukoy, hindi sakto yung mga information niya, ay sa ganito na lang gawin po ninyo. Tawagin niyo contact person, sir, kung dito po para at least ma-assist kayo. Yan. Hindi yung pinidback lahat. Kasi malalaman mo naman kung talagang may concern niya sa company niya. So, dapat gano'n ng mga security, marunong kayo sa investigation. Hindi yung basta na lang kayo sagot ng sagot. Diba? Minsan may nagtatanong pa, ando na yung sagot. Sir, saan kayong company? Sa ganitong company ba? Tinatanong mo, may sagot ka na. Kung sabihin niya, hindi ito pala, dyan nga ako, pero hindi naman pala kasi yung sagot mo, yung tanong mo, may sagot na. So, dapat, if you ask question, just ask question, not giving the answer. Di po ba? So, dapat ganun po yung mga guard. Marunong kayo sa mga tactics about dyan. Kasi pwedeng makompromise yung area na binabantayan mo. At pati ikaw, madamay ka dyan. Kasi ikaw yung nagbigay ng information, hindi naman pala tama. Hindi naman pala yun ang akma. So, kahit alam natin at hindi tayo authorized, tandaan po natin yan, huwag tayong magsasabi. Kailangan endorse nyo sa officer ninyo, kahit alam ninyo. Supposed to be, alam nyo, pero hindi kayo authorized na magsabi niyan. Endorse mo dun sa authorized, like your officer. Diba, lagi ang sinasabi yan, Joe, number 9 na naman. To call the superior officer in any case not covered by instruction. Dapat po yan laging sasabi natin sa mga guard natin during guard mounting, yung mga ganyang senaryo, kasi nangyayari especially ngayon, months, marami pong ganyan. Kaya dapat po doble ingat, ang aim natin, maprotektahan natin ang company natin. That is our aim. Diba? To give the best, to protect them, para at least maging maayos po. Bahala na po ang ating management ang gagawa niyan, dahil sila po ang talagang may kaampatang, kaukulang karapatan upang i-inform yung mga ganyan. Kung sakaling dumating man, tutulong lang po tayo. We have to assess. Hindi tayo ang gagawa. Ano po? So, yun lang po ngayon. Pinagawa tayo ng report. Dapat completos recados po. Dapat lahat ng details, i-record po ng i-record. Parang admin, pag humingi po sa atin, may bibigay agad natin yung report on the spot. Kasi kailangan din po na yan. Doon tayo maging mahusay. So, I hope po nakatulong po ako doon sa ating followers na nagtanong. Sir, thank you po sa tanong po ninyo. At ingat lang po, wag po tayong mararated. Dapat presence of mind, just focus. Kung ano, yun lang pong standard doon. Hindi kayo maliligaw. Kasi sinabi ko na simple, yan yung pinakasimple po. Hindi natin kailangan mga batas na ganito, ganyan. Pero dapat may alam din po tayo. Pero kahit po alam natin, you're not authorized to tell something about that situation, endorse lang po natin sa ating management. And maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat.